Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kapagtala na ng malaking tipid sa konsumo ng kuryente at petrolyo ang mga ahensya ng pamahalaan. Isa na po rito ang DOE na nagawang mag-save ng higit 50% sa kanilang konsumo dahil sa mga energy saving measures at work from home setup. Narito po ang report. Nakapagtala ng malaking tipid sa konsumo ng kuryente at langis ang pamahalaan bilang bahagi ng Energy Conservation Campaign para maibsan ang epekto ng tumataas na presyo ng langis dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon sa Department of Energy o DOE, mahigit 80% ng mga tanggapan ng gobyerno, kabilang ang Presidential Communications Office, ang sumusunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bawasan ang energy consumption. More than 80% are compliant with the directive of the President on energy efficiency. So I think it's more than 10% ang masisave. More than 20, I would say even, no? Kasi lahat po na agencies, including PCO, have been compliant with the requirements on their lighting, on their aircon, and also on the conservation on the fuel. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na ang DOE mismo ay nakapagtala ng mahigit 50% na tipid sa konsumo ng fuel at kuryente. Dagdag pa niya, ang isang araw na work from home setup ay nagresulta sa tinatayang 15% na pagtitipid sa ahensya. More than 80% are compliant with the directive of the President on energy efficiency. So I think it's more than 10% ang masisave. More than 20, I would say even, no? Kasi lahat po na agencies, including PCO, have been compliant with the requirements on their lighting, on their aircon, and also on the conservation on the fuel. I don't have the numbers with me because it would be DBM that has the numbers to determine kung magkano ang ginastos natin for the past month on fuel and electricity. But the reports are showing there are good reports na marami po talagang nag-work from home because on our agency alone, a one-day work from home is a 15% savings already. Mahigit 500 gusali na rin ng gobyerno ang nainspeksyon para tiyakin ang pagsunod sa energy saving measures. We need to conserve talaga because we are so dependent on petroleum. So if we can save on our lighting, on our even sa kotse natin, minimize lang natin yung travel natin, we can protect our economy. Inihahanda na rin ng DOE ang lingguhang Earth Hour kung saan hinihikayat ang publiko na patayin ang hindi kailangang ilaw sa loob ng 1 oras kada linggo. Next week or this week po, we will start po our weekly Earth Hour na lahat po tayo mag-save ng energy at least 1 hour per week para po let's make that part of our behavior or our activities in our daily lives. Sa gitna ng pabago-bagong presyo ng langis sa pandaigdigang merkado, nananatiling sapat ang supply ng bansa sa loob ng hindi bababa sa 50 araw. Habang pinatitibay ang panawagan sa bawat Pilipino, ang simpleng pagtitipid sa enerhiya ngayon maaaring maging susi sa katatagan ng ekonomiya bukas. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Greg Gregorio, 13 sa tanghali ng Congress TV.